Diyos marahay na paghapon po, asin Diyos marahay na banggi, Diyos marahay na agaman. Yan po talaga ang pagbatikan sa tuyang programang Pulis Kasanggiyahan in Focus. Dahil po, sa tuya po na programa, nahihiling via Facebook Live, sa page ka na Bicol TV Sorsogon. Siring man nagpapatag kita sa Sorsogon PPO. Ang page sa FB. Siring kasi nahihiling kita sa iba-ibang runa kan kinabaan dahil po sa www na baga kita World Wide Web mo. So nahiling kita sa social media kaya sa tuya po na programa ngunyan igwa po kita makakasabay na 8 na mga police stations as in 2 na unit ang first and second mobile force company ang sa inda po na mga representante matabang man po sa satuya sa pagdataonin mga impormasyon hali man po sa inda ng mga areas of responsibility. Ang satuya po na programa hatod sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Dionisio T. Laseda asin ang sa iyang mga staff officers asin ang bilog na persa kan Police Kasanggayahan. Siring man of course ang satuya nakapartner ang Bicol TV Sorsogon sa pamamayuman ni Sir Sauro Amistoso. Sige po sa satuya po ng programa ramon ta po ang mga updates asin mga accomplishments kan satuya po na mga makakaibahan ngunyan ang sa inda po na mga accomplishment reports, mga nangyari, mga activities kan sa inda po na unit, kan sa inda po na area of responsibility, kan nakaaging simana o bulan, sa sarong bulan na sa inda po na pagtatrabaho sa indang mga police stations asin sa inda po na mga unit na po. So, punatan na po ang sa tuya na programa. Hali po dyan, magtatauman sa tuya nin mga impormasyon hali sa first Provincial Mobile Force Company. Mainit na pagkahapon po sa gabos na nakantabay sa Bicol TV Sorsogon po. And sa tuyang pag-iribaligdi kay Master Mike and sa tuyang mga pag-iribang PCO and kaparehas kong PNCO po. So maray na hapon po sa gabos. In behalf po sa samuyang mabuot as in may gusto na Force Commander po, Police Lieutenant Colonel Joseric O. De La Peña po. Ako man po si Patrolman Jason Barceliano po, isang Picard personnel po. So baliyaon po akong ngunyan digdi para magtaw po ning update regarding sa mga accomplishments kan sa muyang unit po. So inutunta po ang sa tuyang operational accomplishment po. So bali continuous pa rin po ang sa muyang pagkandak ning ISO and preventive patrol. Siring man ang police visibility, area security, and traffic management po. And checkpoint po, kaiba po ang Pilar MPS and Gubat MPS po. And kasugma po is nagkaigwa kami ng security assistance during sa ASEAN Day Fundran po. Bali nagkaigwa ng Fundran kasugma sa Gubat po. Ang balang mga participants po duman is mga elementary and high school students po. So, sunod ta naman po is ining PCR accomplishment po. Bali continuous man po ang samuyang barangay visitation, dialogue and distribution of IEC materials regarding sa RA 9262 and sa ICLIP program po. And saro pa is Adapt a Family. Kapa ko, sagot ko. Kung sa'y nagtatao po kami ng food packs pag mobile patrol po kami dyan sa Gubat po. Once na may nahiling kaming tao na kumbaga sailing taman nangangaipot talaga, so tinatawan taman siya ng date na food packs para makatabang-tabang po sa inyo. And sunod pa is kasimbayanan activity po. And monitoring man kansa mo yung pag-iriban na former rebels or sa mga dati tang tigapod na kaibigan. Dating NPA po, and ngunyan is nagbalik low po sa tuya po sa gobyerno po. So sunod pa po kini is ang RPSB team is kaiba mi ang MCGI and UNTB sa Barangay Dita. Nagkandak po kami ng dental, medical and
optical, and sa is legal services po dyan sa Barangay Dita po. Kang August 6 po. And so dating tig-istorya namin po na project kang kay kasurog kang RPSB ang MCGI sa project na duwang classroom po sa elementary po kang Barangay Dita po. Bali ngunyan po is na turnover na po sa barangay po. And dako lang pasasalamat po kang eskwelahan kasi nadidipisilan sa mga estudyante magklase dati kasi mainit talaga ang classroom ninda and raraot na nga po nagtatarag doon na. So ngunyan is okay na siya dahil sa tabang kang MCGI po and RPSB po. And may ano po kita sa uman kitang rebelde na sinasabi and ngunyan is nag-surrender po sa tuyang unit sa Sorsogon 1st PMFC po. So yun po, yun lang po ang naging accomplishment po kang Samuyang unit po. So yan po ang satuya po ng mga naging accomplishments and activities kan First Mobile Force Company, ang team ninda. Kaibahan ang RPSB team kan first and second Mobile Force Company na duman sa proyekto kan pag turn over nga ni duman sa duwang classroom sa Barangay Dita na tatabangan po kay ni na duwang team kan RPSB na sa tabang of course kan MCGI asin kan UNTV na nagkaigo itong duwang classroom na pigpagibo ninda asin may mga sa pag-turnover kay ito tinaon na may iguan naman sindaki dental, optical, medical asin legal service so kumpleto ang nakinabang po ang mga taga-barangay Dita asin kararaning barangay na nagduman sa Barangay Dita kanakaaging aldaw. So salamat tunon sa inda po. Ang isusunod na po ang halip po dyan sa Bulusan Municipal Police Station. Ang sa inda po na Chief of Police, ang sakuya po na matikas na classmate si Police Captain Alwin Latonio. Sir. Thank you, Mike. Diyos marin na hapon po sa kabos na nakasubaybay po digdi sa Police Kasanggayahan in Focus digdi po sa Bicol TV. As in, Diyos maray na hapon man po sa pag-iriba ko po digdi kabos sa studio sa nahali pa sa ibang police station kan Sorsogon. So, diretso na po ako sa samuyang accomplishment for the month of August. So, sa aming operational accomplishment po, ngunyan po na August, may naaresto po kaming duwang other wanted person for violation of PD16 auto. And meron din po kami naaresto na sa duwang persona sa for violation po ng PD16 auto. Ano po yun tong it's. And meron din po kaming nakasuhan ng paglabag sa batas ng RA 9262 Section 5 Physical Injury. So ngayon nakakulong na po ito sa amin sa police station. Sa aming sa Samuya man po na mga operational activities, operation and PCR activities. So regular po ang Samuyan regular checkpoint. So ito yung yung checkpoint namin yung sa Municipal Ordinance at sa RA 4136. Regular din po ang aming pagkandak ng badak meeting. At sa gabi, meron din kaming regular po ang amin offline bakal sa mga video okay bars sa within population area po ng Bulusan. At ito po regular din ang aming road clearing ngayon kasama ang DILG. Doon din po ito sa lahat po ng barangay ng Bulusan. So binabawal na natin dito magpark yung mga sasakyan sa gabi
sa kalsada, National Highway, sir. sa National Highway. Oo. Oo. At nung ano po, nung July 14, nagkaroon po yung aking PCR PNCO doon ng ano, nagturo siya ng basketball drills sa mga kabataan doon sa barangay Kogon. Participated by more or less 100 mga kabataan. Mm. At nung July 18 po, nagkaroon naman ng blood donors doon sa Bulusan in connection sa sa Bulusan, sa celebration ng Bulusan 393 founding anniversary. At ng July 20 po, nag-participate yung ating mga kapulisan doon sa RCSP na kinandak ng Philippine Army doon sa Barangay Bagakay. So, yun lamang, Mike, ang aming mga accomplishment ngayong ano. Yung ano, sir, yung maganda yung ano, yung nagturo yung ating tropa, ang tropa mo. Si Bob Piscanyo. Staff Sergeant PSSG. SMS. Oo, PSSG. sa- Si ano kasi yun, si Bob ano din. Player ko din yun, Oo. mahilig din niya sa basketball. Kaya iniikutan niya yung mga barangay doon. Nagkakandak talaga siya ng basketball drills, drill sa mga kabataan sa mga Maghapon barangay. yun, sir. Maghapon yun. Maghapon Hanggang siya. ngayon, during weekends. During weekends Oo. yun. Oo. Ini-schedule niya yung mga barangay. Maganda yun, mga basketballista ang ating tropa dyan sa Bulusan. Of course, ang ating chief of police doon ay talagang player din ito ng basketball. Hanggang ngayon, mula pa noong training days namin. Sige, thank you very much, sir, dyan sa Bulusan. Yung ano pala, sir, yung ating mga tourist destination dyan, kahit ngayong pasukan, dinarayo pa rin. Doon sa medyo pag lang Mike, weekends, medyo maraming tao lalo na doon sa Dangkalan Beach. Sa Dangkalan Beach at saka sa Bulusan Lake National Park. Sa Bulusan Lake. Pag mga weekends, nandun yung mga kapulisan natin, nandun nagbabantay para sa mga turista. Marami kasing tao pag weekends. Sige. Thank you very much, sir, kay Sir Arwin, dyan po sa Bulusan Municipal Police Station. Ngayon naman, papunta naman tayo sa isa pa nating kasama. Galing dyan sa Castilla Municipal Police Station, ang kanilang Chief of Police, siya Police Major John Romeroso. Magandang hapon po sa inyong nakikinig. Major John ng COP po MPS. Opo, sir. So, para po sa po natin yung ngayong taon versus last year. So, bumaba po tayo na so, from last year po is lang po. Na bumaba po yung ating rape cases po. Yung taon. Doon po sa focus crime natin ngayon, masabi po natin na lahat po ito ngayon ay solve po. Parang sir, yung sound sa chord. So na-arrest po dito dito first last year nag-increase po yung crime solution efficiency po natin. Hindi lamang po, sir, sa mga kabarangay, bako lamang sa Castilla nagbaba ang crime incidents sa kabilugan po sa Sorsogon province, sa record kan provincial sa PIDMO, sa investigation
and Detective Management Unit kan Sorsogon PPO nagbaba po sa for the period kan January to July 2024, as in January to July 2023 nagbaba ngunya na 2024. Dahilan po yan mga kabarangay kan nakaaging UPER rating niya to kan PIDMO number 1 po sinda dahil po talagang magayon ang crime solution efficiency bako lamang sa Castilla kundi sa bilog na mga munisipyo as hindi sa syudad sa kabilugan ka ito talagang nagbaba po sa kaparehong peryodo. Sige po sir. So, kung saan nga po yung nakaresto po tayo ng shop na individual. For illegal logging naman po, meron po tayong isang operation. So, tapos pagkakaresto po ng isang individual and for illegal fishing. Meron po tayong isa at nakaresto po tayong isang individual and for sa arrest naman po ng warrant, last month po nakahuli po tayo ng most wanted person po. And meron po tayong naarestong 3 other wanted persons. Para naman po sa PCR activities po ng Castilla, dahil po ngayon po ay nag-start naman po ang klase po ng mga estudyante, nag-participate po tayo sa Brigada Eskwela. Saan nga po ay nagbigay po tayo ng seguridad sa mga nag-participate po sa Brigada Eskwela. And dahil po nag-start na rin po yung pasukan, meron po tayong tinatawag na Project Pamana. So inline po ito sa Project Tanglaw ng ating regional headquarters. Saan nga po meron po tayong scholar. So binigyan po natin siya ng school supplies, uniform, para po meron po na siyang gamitin pagka ngayon pong pasukan. And ito po tuloy-tuloy po hanggang po siya ay makagraduate po ng elementary. Grade 6 po. Ilan po ang beneficiary meron po natin? tayong isang beneficiary sa ngayon. Anong po. grade na po ngayon, sir? Grade 3 po. Grade 3. May 3 taon pa. Sana sa kahit kasi ang COP 2 years lang. 2 years 3 grade 3 pa lang ngayon o grade 5 may 1 year pa. Sana ang susunod sa iyo pagpatuloy pa ang pagtulong doon sa batang ating tinutulungan dyan sa Castilla para makatapos ng elementarya. Sa bagay ito proyekto ng PNP na Project Tanglaw, mga kabarangay. Kung saan nagkakaigwa kita nin mga napipili na talaga itong mas, sabi ko nga nito, mas pang nangangaipo kaysa sa iba, kaysa sa tuya. Ito po ang tinatabangan kan sa tuya na nagiging benepisyaryo kan sa tuya na PNP duman sa Project Tanglaw. Maski puro matabangan ta, pero bako nga ni isa na ito ang ang natatabangan ta na aki mismo, kundi ang sa iyang pamilya, ang bilong niya na pamilya, natatabangan po yan. Minsan talagang bako lamang mga kagamitan sa eskwela, ang papadarata, ang pigdataota. Alagad minsan tinatawan ta pa ini na pamilya niya, ti mga groceries, bagas, arog po kayan, kung ano pa nasa inda po na pangangaipo. Bako lamang po duman sa pangangaipo sa kaeskwelahan kan aki. Yan po ang satuya na mga kapulisan ngunyan. Sige po sir. Patuloy din po yung ating mga barangay visitations and nagpa-participate po tayo sa mga activities po nila kung saan nga po is nagiging speaker po yung ating mga kapulisan para po maturuan po natin yung mga mamamayan po sa Castilla. And tuloy din po ang ating badak meetings po sa mga barangay and para nga po sa barangay sa drug clearing, ang Castilla po is ang lahat po ng barangay ay drug cleared na po. So yung last po yung barangay Kumadkad na cleared. And ang ating na pong pinoproseso at ginagawa na po ng paraan na yung pong munisipyo po ng Castilla ay ma-drug cleared na po. Opo, yun po ang target natin ngayon sa lahat ng probinsya ng Sorsogon, ang lahat ng affected barangays na clear na po, mga kabarangay, na clear na, asin halato na sana ang apat pa na munisipyo para ma-clear municipal drug free
na ina-upload. Pero ang mga folders nila, ang mga kinakaipuhan ng dokumento, nakasubmit na po yan sa PDEA para man po pagbalik kay ito madeklara, hopefully madeklara ang apat na munisipyo na nagkatatarada pa sa Satuya na probinsya para sa the soonest the possible time, kung pwedeng ngunya na taon maihabol ta ang probinsya ni Sorsogon deklara as drug free province. Ano po? So, kung bako man ngunyan, kung gahulong kita sa oras, pwede next year sigurado na po iyan na na Satuya na Minamaot na ang Satuya na probinsya ni Sorsogon maging drug free province. So sa tabang po yan siyempre kan Satuya ng mga kabarangay na padagos na nagtatao sa Satuya ng mga impormasyon kung si Isay ang mga imbulgadong tao dyan sa indang barangay, imbulgado sa illegal na droga na sinda po nagtataon ng mga impormasyon sa Satuya. Hindi po baga nabadak ang Barangay Anti-Drug Abuse Council ang namumuno kayan iyo mismo ang barangay chairman. So aram niya kung sisay ang tao dyan sa laogan sa ina barangay. Sige po sir. Bali, para naman po sa ating crime prevention operations. So sa pangunguna nga po at sa guidance po ng ating regional director, ang ating pong kapulisan ay halos makikita na po sa lansangan. Kung saan nga po maraming tao, so naglalagay po tayo doon ng kapulisan. And 24/7 po, meron po tayong motorist assistance center na pwede pong lapitan ng ating mga nagbabiyahe. And since din nga po nagpasukan na, meron po tayong established na PADS or Police Assistant Desk sa mga eskwelahan po. No po. And halos ang ano po is mga pulis natin ay nakatalaga po na magbigay ng security po para sa mga estudyante po. So, yun lang po para po sa Castilla MPS. Sige po, thank you very much sir sa kay Police Major John Romeroso ng Castilla Municipal Police Station. So bako lamang po ito nahihiling diyan na sinasabi ni sir na police na nakikita na sa ang pulis sa daan sa mga eskwelahan. Digdi po sa siyudad ng Sorsogon, sa sentro kan siyudad ng Sorsogon dahil man po iyan sa papatupad niya to diyan sa Sorsogon Police Provincial Office Headquarters na ang mga yaon sa opisina na nagtatrabaho ng mga kapulisan, pinapaluwas po iyan sa pagkaaga asin pagkahapon para po makatabang sa persa kan Sorsogon City Police Station na magbantay po diyan sa lugar sa sentro kan siyudad ng Sorsogon. Kaya nahihiling po talaga niya to ang police presence, ang visibility, asin ang Satuya man ng mga bikers ini na nagbababarike na nagbibisikleta ng mga kapulisan niya to pagkakaaga na talagang naglilibot sinda sa mga hararaning barangay sa po kan siyudad ng Sorsogon. Asin sa parte man duman sa Abuyog, parte kan crossing kan Kasiguran Abuyog, preto Gubat. Yaon po ang Satuya na mga nakamotor na mga kapulisan, ito na motorcycle patrollers niya to. So yan po ang Satuya po na nagkakahiriling na kapulisan digdi po sa Satuyang probinsya. So ngunyan mapopalad na bulan nin Agosto, pigse-celebran niya to ang Police Service Anniversary. Kung saan nga ni kasuhapon 123rd Police Service Anniversary Celebration na may activity po sinda na na-awardan po ang Satuyang Saro na kababayan si Ma'am Josefa Japs Prado Calios. Siya po ang aktibong partner sin miyembro kan Provincial Advisory Group kan Sorsogon Police Provincial Office. So na-awardan po siya sa Special Individual Award in Private Individual Category. Kasuhapon po yan 123rd Police Service Anniversary Celebration na may tema nga ni Pungunya na taon na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yan po ang Satuya po na tema. Magayunon
na nagkaigwa po kita nin awardehani po digdi sa probinsya nin Sorsogon sa persona ni Ma'am Josefa Japs Prado Calyos. Sin ang naging guest of honor ni speaker po kan selebrasyon hiyo po mismo ang satuyang presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. ang guest of honor ni speaker na ginibo po kanso hapon sa Camp Rafael T. Crame, Quezon City. Congratulations po kay Ma'am Japs. Sige po, padagos kita. Halin po sa Castilla, pasiring po kita sa Irusin. Magandang hapon po sa naghihiling po ng Pulis Kasanggayahan in Focus po. Sa ngaran po San Amo CUP po, si Police Major Walter June Pedido po. Ako po si Corporal Jorma Sareno, Assistant PCAD po. So po, diretso na po ako po sa operational accomplishment po. So sa punan ko po nung July po hanggang po niya na present. So nung July 6 po, July 6, 2024 po, may na-arrested po kami na sa Rongtabo. Offense po is RA 9165 po. Ang update po niya is na-filed na po siya sa through inquest proceeding po. Din po nung July 9 po, 2024 po, may dua po kaming na-aresto. RA 48 and RA 9175 po. Din po na po siya through inquest proceeding din po. Tapos po nung July 20 po, 2024 po, may naresto po kami na dalawa din po, PD 1602, filed din po through inquest proceeding po. Din po sa arrested wanted persons naman po, nung July 1 po, may naaresto po kami, murder po ang kaso, provincial most wanted po siya, rank number 10 po. Din po July 7 po, 2024 po, may offense po na theft, other wanted po. Then po July 8 po, 2024, offense po is PD 9531 po, other wanted po. Then po July 12, 2024 po, RA 8048 po, saro din po, other wanted. Din po July 19 po, 2024, robbery naman po, municipal most wanted po. Din po ngayon pong August 4 po, 2024, city ordinance naman po. Din po duman na pa ako sa PCAD activities and accomplishment po. So sa barangay visitation po, so ang kita po nakapulisan na igwa po kitang pulis sa barangay po. So kada po pulis may nakatalaga po na kada po barangay may nakatalaga po na sarong pulis. So ako po, for example po ako is naka-assign pa ako sa Liang. So medyo delikado po siya na lugar, papasok. So ang ginagawa na lang po namin para po ang connection po namin, ang communication, so through text and through internet na lang po. Then kung ano man po update sa barangay, so yun na lang po ang ginagawa namin. So yung mga dito sa sentro na napupunta ng mobile, hindi masyadong delikado, medyo hindi siya papasok like po ng Kawayan, Liang, so medyo papasok talaga siya. Medyo siya na area. Yung mga sentro naman po is palagi po namin iniikutan ng mobile, nakikipag-dialogue po sa barangay. Then po naman po sa Balay Silangan po, may kanina pong umaga mag-uumpisa na po ang second batch po ng Balay Silangan po, nag-release na po sila ng module, yung mga PWOODs po, para po mag-aaral ulit sila mga activities na binibigay ng munisipyo po. Then po second batch na po 'yan. Then po sa school visitation naman po, dahil po sa balik eskwela na po, ang yung mga kapulisan po natin naka po sa mga eskwelahan po, naka-deploy po. May naka-establish na PADS, Police Assistance Desk. Tapos naman po dahil po sa school po, medyo doon po na yung mga recruitment ng kabila, ang ginagawa po namin is nag-lecture po kami, bibigay po ng mga IEC materials para po ma-prevent po natin ang pag-recruit po ng kabila po. Then po sa Bantay Turista po, alam po naman po natin na katapos pa lang po ng 14th National Rubber Month po sa Irusin po, which is po ginanap noong July 20 to 26 po. Nanggaling po sa iba't ibang lugar po, national po siya. So maraming salamat po pala sa first PMC, sa second PMC is
nagbigay po sila ng karagdagang tao, which is kasi may participant siya, or almost 3,000 delegates po. Ilang days yun? Nagdumating sila is 21 to 26 po. 5 days siya. Kaya, pero nag-umpisa kami is nasa 20 na. Para po, pagdating po nila is okay na po. Yung mga papardahan ng motor, kung ano man mga problema, is para maayos na po namin yun. Then po, maraming salamat po pala sa dala po naming nagdagdag po ng tao. Then po sa checkpoint po, isa lang po natin is may ang checkpoint po natin is nasa almost parati po nasa National Highway po ngayon. O pagdadaanan po ng is National Highway. So yung mga kababayan po natin na motorista po, siguraduhin po natin na kumpleto po ang ating mga requirements po para makano po sa Then po sa kasimbayanan po, yung mga kabarangay po natin, minsan po sila po nag-invite sa amin na may kasimbayanan sa barangay nila. So naman po at least po baga na hindi na po kami nag-initiate, sila na po talaga. Ini-invite na lang. Ina-invite na po kami lang. May mga pastor na din sa barangay. Then sa radio guesting naman po, patuloy pa rin po namin sa radyo natin Irusin po. So yun lang po. Sige thank you very much sa Irusin Municipal Police Station. Isusunod na po mga kabarangay. Yes. Ang sa tuya na kaibahan ali po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Diyos na hapon po sa Satuya Gabos, ma'am, sir. Ako po pala si Police Lieutenant Angel Camacho Jr., Deputy Barcelona MPS. Inot po updates po sa accomplishment me for the month of August. Inot po ang satuyang daily deployment sa mga schools. Aram tayo nyan, balik eskwela na po. Busy na po ang satuyang mga estudyante, aral daw. Bago man po magpa-school ang mga estudyante, naiinot na po ang tropa na deploy na. Then ang padsta po, siyempre na-maintain tayan. Ang daily checkpoint 2 beses po yan nangyayari. Minsan may sarong banggi, minsan aldaw. Nag-aano po kita dyan. Ini-implementa po si mga dapat na violation na kang mga motorista. So pagkabanggi naman po sa gabi, may po kami, may sarong team kami na nag-mobile patrol. At the same time, nag-implement po tayo ng curfew. Sa curfew. So sa operational po, accomplishment, igwa po kami accomplishment ko niyan sa Manhan Charlie. May kaso po siya ng homicide. At the same time, nasa kustodiya pa kang station ko niyan. At saka may saro po kami ng loose firearm. May nag-surrender po sa Muya ng loose firearm. Then sa PCR activity naman, sir, twice a month po kami, twice a week po kami nagkakandak ng swim sa police station. Then, yung mga personnel namin, nagkakandak ng lecture sa mga barangay. Ang topic po nila ay Republic Act 9262. Pagkatapos niyan, yung natin, nagtuturo ng arresting technique sa mga barangay tanods natin sa BPATS. Yung sir, yung badak meeting namin, although municipality drug lord naman po kami. Opo. Padagos pa mangyari po ang samuyang activity sa badak sa anti-illegal drugs. Yes, sir. That's all po, sir. Activities. Sige po yan po ang satuya na Deputy Deputy Chief of Police kan Barcelona. Si Police Lieutenant Angel Camacho Jr. Sa pagpapadagos po niya pasiring kita sa Huban Municipal Police Station. Diyos maray na hapon po sa imo, asin sa tuyang mga pag-iribadigdi po sa station. Ako po pala si Police Lieutenant Ray Malapo, Deputy Chief of Police kang Huban Municipal Police Station, sa pamamayo po kan sa kuyang Chief of Police na si Police Captain Rodi D. Nagracia. Ang mga accomplishment man po ngunyan, nagkaigwa na naman po ning pagkaka-aresto sa 9165 kan rank number 1 sa most wanted sa municipal level. Asin po nagkaigwa man po ning pagkaka-aresto sa PD 1602
duwa po during sa Cleo. As in sa operational taman po, igwa po kita ng accomplishment na 51 citation tickets dahil po sa pag-implement kan sa tuyang checkpoint aga as in Banggi. As in pag-abot man po sa tuyang sa PCR, sinusustain taman po ang barangay visitation. Nagkaigwa po kita ng symposium sa sarong eskwelahan na pigkandak ang sa tuyang PCR. As in, nag-discuss po sinda ng mga topics na tungkol sa anti-rape, dangerous drug, anti-hazing at saka sa NPA recruitment po. As in, nagkaigwa po ng dialogue sa Barangay Calateo. Ang pag-abot man po sa deployment kan sa tuyang kapulisan, liwat po sabi nga ni kang mga pag-iriba tadigdi dahil sa pagbukas kang eskwela, ang pulis po kang huban aga udto asin hapon yaon po sa mga eskwelahan na nag-assist kang mga aki na mayong mangyaring aksidente. Igwaman po ning Police Assistance Desk na nakalaag sa mga eskwelahan para po kung igwang problema ang sa tuyang mga magurang asin estudyante, yaon man po ang mga pulis dyan na nag-assist. So, asin pagkabanggi man po, continuous man po ang pag-ikot kan sa tuyang mga kapulisan, sa tabang po kang mga BPATs para po sa pag-maintinar kan sa tuyang munisipyong Huban. Opo. Okay po. Salamat po. Asin gusto ko man pong i-greet ang sakuyang maigos na warrant PNCO na na-awardan sa region. Asin last week na-awardan man po siya ning sa pagiging maigos niya bilang warrant sa provincial kaman po. Si Police Staff Sergeant Arnel Hapita. Si Police Staff Sergeant Arnel Hapita. So congratulations sa pagkakaigwamanin award sa every Monday flag raising and awarding ceremony dyan po sa Sorsogon PPO, siring man sa Camp Ola sa Legazpi, Regional Office 5. So thank you very much kay Sir Deputy Chief of Police kan Huban Municipal Police Station, si Police Lieutenant Ray Malapo. Sige, pasiring po kita sa babalikan ta po ang sa tuya taon-taon sa tuya na mga pag-iriba para man sa iba pang karagdagan ninda pakatapos kay ninya to na duwa. Asin itatao man ninda ang sa indang mga hotline numbers sa pagbabalik po niya to mapasiring kita sa giraray duman sa mga nagkairenod sa tuya lagad sa second round itatao na po niya to ang mga hotline numbers niya to So panagos kita pasiring kita sa giraray sa Kasiguran Municipal Police Station. Diyos marhay na hapon po sa gabos po na naginanyog po nakatutok po sa programa po kang Pulis Kasanggayahan digdi po sa na Pulis Kasanggayahan in Focus digdi po sa Bicol Television sa pamayo po kang samuyang may gusto po na Chief of Police sa Kasiguran MPS na si Police Major Marmay O. Fartingka. Ako po si Police Corporal Ayla Maribuendia, picked personnel po. Yaon po ako digdingon yan para maghatod po, mag-share po sa indo kang mga naging operational accomplishments and activities po kang samuyang station, magpuon po kang August 1. Puunan ko na po sa sa operational accomplishment kang August 1 po. Igwa po kitang apat po na arrested for violation of municipal ordinance regarding illegal fishing. And nung August 3 naman po sa pagpadagos po na pagkandak po kang anti-criminality law enforcement operation, igwa po kitang sarong arrested with warrant of arrest for violation of RA 9262. And sa pagkandakta po kang regular checkpoints, nakapag-issue po kita ng 15 po na TOP or Temporary Operators Permit. And sa mga sa continuous din po ang activities ta po kang
kay ni mga nakaaging simana, magpuon po kang pagbukas kang ireskwelahan, nakapag-establish po kita ki Police Assistance Desk para makater ta po ang mga concerns kang mga estudyante po na nag-ieskwela po dyan sa kasiguran. And padagos po ang ang pag police visibility, pagronda po Burubanggi dyan po sa sa Banwaan kang kasiguran. And sa naman po sa PICAD activities po, nakapag-attend po kita ki Badak meetings sa Barangay Central, sa po yan, sa pamayo po ni Barangay Captain Honorable Salos Gargalio. Topics discussed po were the Badak functionality, drug awareness campaign, and BIDA program. Ayun po, na-refresh po natin sa mga Badak members yung kanilang mga function po sa community. And patuloy pa din po ang pagtao po ki IEC materials regarding crime prevention, and yung mga tips po kaining balik eskwela tips yan po, padagos po yan na pigdi-distribute, biga nagda-dialogue din po kita sa mga sa mga estudyante na tanganing maiwasan po na po sinda ma-recruit po kayo ng mga tugang tapos sa kabila. Ayan po, dinidiscuss ta po sa inda ang programa po kang gobyerno i-clip. Sa po, kaining mga nakaaging simana, yan lang po ang mga naging activities and accomplishment kang sa Muyang Station. Ayan po, mas. Okay, ayan po ang sa tuya po nakaibahan. Hali po dyan sa Kasiguran na Municipal Police Station. Sa masunod po niya to, isunod po niya to ang Sorsogon Second Mobile Force Company partner. And Master, good afternoon po at sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay ditong programa nating Pulis Kasanggayahan in Focus. Ako nga po pala si Patrolman Michelangelo Reynagno Tertis, Assistant PICAD PNCO, RPSB Focal Person ng Sorsogon Second Provincial Mobile Force Company. Kami po ay pinamumunuan ng aming matikas na Acting Force Commander, Police Major King Ashbin Arcapurcos, at kami po rito ay magbibigay ng mga accomplishmento patungkol sa aming PICAD at operational accomplishment. So, simulan ko na po, Master, sa aming operational accomplishment. So, nung nakaraang August 4 po, nagkaroon tayo dyan ng isang joint activity or operation kasama ang ating kapatid sa Irosan MPS. Ito po ay nagkondukta tayo ng isang implementation ng warrant of arrest sa isang lalaki na nag-violate ng City Municipal Ordinance na Anti-Street Obstruction Ordinance. So, ito po ay nasa pangangalaga na po ng Irosan MPS, itong sinasabing akusado. So, patuloy po tayo sa ating PICAD accomplishment. So, sa PICAD accomplishment po natin, nung nakaraang August 4 po, meron po tayong isinagawang ceremonial lighting. Kasama po ang MCGI at ang ating dalawang napiling barangay sa ating proyektong Revitalize Police sa Barangay, ang Barangay Hupi at Lapinig. At nangyari po ito sa boundary po ng Barangay Hupi at Lapinig. At kasama po natin dyan ang MCGI at UNTB sa ceremonial lighting. At noong August 6 po, kasama naman po natin dyan ang Sorsogon PPO, ang Sorsogon First PMFC, at ibang mga municipal police stations at city police station na nakilahok sa ating turnover ceremony or turnover ng ating mga naihandog ng MCGI, ang kanilang naipinagawang 2 classroom sa Dita at ang aming naipatayong mga solar street lights yan dito sa Barangay Hupi at Lapinig. So, ito po ay mga proyektong naihandog sa atin ng MCGI UNTB. So, ito pong oras na tayo gagamitin po natin upang magpasalamat sa ating mga partners at stakeholders. Yan. So, sana po patuloy pa rin po ang inyong pagsuporta sa Philippine National Police po. Hindi lang po sa amin, kundi sa iba't ibang uniform services po.
At yun lamang po sa aming mga accomplishment. Maraming salamat po. Yan po ang satuya na mga naging activity as in accomplishments kan second mobile force company sharing man ito na RPSB team ninda parehas kan first PMFC na kung saan nagtabangan ni Mansinda duman sa binanggit na napapailawan as in nagigibuhan ng mga classroom duman sa barangay na sa inda po na pigkukonduktaran kay ini na RPSB. Ano po? So yan po ang satuya na mga naging kaibahan ngunyan So sa Donsol ang Donsol Municipal Police Station sa pamamayuman po ni Police Captain Wilfred Lloyd Berdin nagkaiguman po sinda ni accomplishment ini na rank number 5 Municipal Most Wanted ninda kan Donsol Sorsogon na dako po ninda sa Maria Rojas Street Kalumpang Marikina City kan nakaaging mga aldaw po ini so congratulations sa Donsol Municipal Police Station na may kaso po ini na pagbayular duman sa RA 7610 Section 5 Paragraph A day po kipiensa na pigrekomendar ang korte. Siringman sarupang arestado ninda sa bypass operation sa Barangay Away, Donsol, Sorsogon kan nakaaging mga aldaw. Yan po ang mga accomplishment man po kan Donsol Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Wilfred Lloyd D. Berdin. Asin ang sa indaman po na pig-establishar ng mga police assistance desk yan po sa sentro kan Donsol asin harani sa eskwelahan na harani sa sentro and one pigaagihan yan pagmala og komodyan sa Donsol asin ang police presence nila police visibility patrolling yan po sa market site sa harani sa merkado publiko kan Donsol munisipyo kan Donsol. Siringman sakop ninda ang tourist police, ang Top Cap diyan sa Barangay Dangkalan. Yaon man sa inda man sa giraray ang pagpapatrolya. Maski bako na season kan butanding ang whale shark, yaon pa man giraray an sa inda po na papatrolya sa mga resort na yaon po arani yaon po naka establisher yaon po sa Barangay Dangkalan, Donsol, Sorsogon. So yan po ang mga naging accomplishments man kan Donsol Municipal Police Station. Siring man sabi ko sa bago, babalikan ko sa tuya ng mga kairibahan sa pagtatauman ninda kan sa inda po ng mga hotline numbers na pwede po nyato ranihan sa mga sa tuya ng mga nagdadarangog kung ska mo mapasiring sa makaagi magduman sa inda ng mga lugar. Ano po? Sige po, sige inutunta na ang haran nisa sa tuya po naman kita digdi sa last. Ayan, so Master, kami po sa second PMFC, ang aming hotline po ay 0933-8126-252. I repeat po, 0933-8126-252. So sa lahat po ng nakikinig at nanonood, kung kayo po ay may gustong i-report o iparating sa amin na mga impormasyon na makakatulong sa pagprotekta sa ating komunidad, kami po sa second PMFC ay taus-pusong makikinig at magbibigay tulong po sa inyo. So, yun lamang po sa amin. Maraming salamat po. Sige po. Balik kita sa kasiguran. Para po sa mga reports, complaints, and assistance po, pwede nyo po kaming makontak sa 0909-547-9312. Hotline po yan kang Kasiguran MPS. Ulitin to partner, ang 0909-547-9312. 9312. Sige po, So, sa Castilla, sa pasiring kita sa sa masunod huban opo. So sa mga nakakadangog po asin
Nagdadalan ang hotline man po kang Huban MPS, iyo po ang 0998 598 6072. Yan po no, ang Huban asin ang Barcelona. Sa gabos po na naghihinanyog, ang Barcelona MPS po bukas 24 oras aral daw. Ang sisay man po na gustong magtaoning impormasyon sa Samuya, o yan po ang Samuyang numero 0998-5986-063. Ulitin ko po, 0998-5986-063. Salamat po. Yan po no, ang sa Barcelona pasiring kita sa Irusin. Irusin po. Sa Irusin po, hotline po, ulitan ko po hotline po tabi ni Rusin, diri ko po iti number, bari mag-text po diri sa 0998-598-6071 po. So sa Irusin po ulitin ko po is 0998-598-6071. Okay, ay pasiring kita sa Castilla sa Galaray. Para po sa Castilla, you can reach us 0998-5986-067. Ulitin ko po, 0998-5986-067. Sige po. At sa Bulusan Municipal Police Station. Sa Bulusan po ang hotline me is 0998 598-6065. Ulitin ko po, 0998-598-6065. Thank you po. Okay po. Sa First Mobile Force Company. Maray na hapon po sa Gabos, Giraray. So sa Gabos na may mga gustong mag-report sa Samuya or sa Samuyang unit na dayman po ang makabisita kasi harayo man sa gubat. So ini po ang hotline number mo po, 0917-126-2531 po. Again, 0917-126-2531 po. 2531 po. 31. Okay, sa First PMFC. Okay. Thank you very much sa tuya po na mga kaibahan ko niyan. Siring man ang nabanggit ko sa bago ang Donsol. Kung mapasiring ka mo sa Donsol, 0998-588-6069. Yan po ang sa ina po na hotline number. So, yan na po siguro ang sa tuya ng mga naging impormasyon ko niyan na tinausa sa indo mga kabarangay hali po sa 8 o nyato na kaibahan ikasiya mga ni ang Donsol sin mga impormasyon, mga accomplishments na dagog po nindo akan mga nakaaging aldaw ang sa tuya po ng mga kaibahan ngunyan so mabalik po kita next naman after 2 weeks o after 1 week mabalik kita pero ang ibang grupo naman ang sa tuya po na mga makakaibahan ibang second batch kan mga police stations na sa tuya po sakop kan Sorsogon Police Provincial Office. Sa pangaran po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Dionisio T. Laceda asin kan Bicol TV Sorsogon sa pamamayo ni Mr. Rosauro Amistoso. Iniman po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña hanggang sa masunod po niya itong programang Police Kasanggayahan in Focus.